na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong naliligaw ng landas. Itinuturo ni Jesus kung paano sila maaaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eukaristiya, manalangin tayo na palambutin nawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingi natin ang tulong ng banal na Espiritu upang udyukang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. Magsitayong lahat at sumabay sa pag-awit. Mga kapatid, malugod nating pinagdiriwang ngayon ng 21 taon ng anibersaryo ng ating buklod ng El Shaddai dito sa Parma. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y nagkatipon ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Eucharistia ay isang pagdiriwang ng mga magkakapatid na nabubuklod sa pag-ibig ni Kristo. Karapat-dapat ba tayong makiisa sa misteryong ito? Suriin natin ang ating sarili at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Lord,
Turuan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Gloria in excelsis Deo! Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampaltaya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Isinasad sa unang pagbasa, hinirang ng Diyos si Ezekiel, isang propeta at isang tanod, upang himukin ang mga Israelita sa pagbabalik loob at pagpabagong buhay. Pakinggan po natin ang unang pagbasa.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw, tao, ang ginawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila, bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ipinaabot sa kanya upang magbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag tinabalaan mo ang masamang gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan. Ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak, tugon. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Ang mga tupa tayong inaalagaan, tugon. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang, tugon. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Isinasad sa ikalawang pagbasa, bilang mga Kristiyano, ipinapaalala ni San Pablo na mamuhay tayo sa pag-ibig at pagkalinga sa ating kapwa. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga kautusan gaya ng huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang nangalinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat at ipagbunyi natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala ka sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbabawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito ng aking Ama nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipong dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang good morning po. Good afternoon na pala. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ako, pasensya na. Binigyan ko kayo ng problema. Pasensya na talaga, ano? Ay, nako. Iba't ibang tono talaga, no? Iba't ibang tono pero iisang simbahan. Yan ang maganda, ano? Iba-ibang klaseng tao pero iisang simbahan, iisang panampalataya. Isang minamahal ng ating isang Panginoon, si Yahweh El Shaddai. Mga kapatid, ang unang pagbasa ngayon ay hango sa sulat ni Propeta Ezekiel. At ang background nitong si Propeta Ezekiel ay siya ay pinanganak noong taong 622, siya nabuhay noong 622 hanggang 570 BC. At siya ang kauna-unahang propetang tinawag sa labas ng Israel. Siya ay kasama ng mga taga-Judea na pinaalis noon na exile sa Babylonia noong taong 597 BC. Kasama siya. Siya ay 25 years old noong pag-alis sa Babylonia. At tinawag siya bilang propeta nang siya ay maging 30 taon na, 5 years after the exile. So mga taong 592 BC. At ang tono ng kanyang pagsasalita ay babala, no? Pagbabala at pagtutuwid, tinutuwid nga niya. Sinasabihan niya na ayusin natin ang ating mga ginagawa. Bumalik tayo sa Panginoon, no? Magbago tayo at bumalik tayo sa Panginoon. Kasi sabi niya, siya itong nagsabi na 6 na araw, naalala niyo yun? 6 na araw, tayo lahat ng kalokohan ay ginagawa natin sa isa't isa, lahat ng kalokohan, lahat ng pandaraya ay ginagawa natin sa isa't isa, at inip na inip tayo tuwing Sabado, yung Sabat, no? Kasi tuwing Sabat, yun lang ang araw na nagpipigil tayong gumawa ng masama. At pagkatapos ng Sabat ay balik ulit sa dati. Siya ito. Si Propeta Ezekiel ang sabi niya. No? Babala, sabi niya. At kung hindi kayo makikinig, ang mangyayari ay sisirain, no? Bubuhagin, matumpag. Ano bang matumpag sa Tagalog? Matutupok. Matumpag, mabungkag. Mawasak. Oh, mawasak ang Jerusalem. Ang Jerusalem, ang siyudad ng Jerusalem ay wawasakin ng Diyos. Ang mga tao hindi nakikinig sa Kanya. Kasi sabi na, bakit wawasakin ng Panginoon ang Jerusalem na ito ay siyudad ng Diyos? Hindi pwede. Kaya hindi sila nakikinig sa Kanya. Ayaw na makinig sa Kanya. Pero sa totoo nga, ang nangyari noong 587, naalala natin, talagang bumalik si Nebuchadnezzar
sa Jerusalem at talagang winasak pati ang templo. Saka pa lang sila naniwala kay Ezekiel. Nang matapos ito, nagbago ang tono ni Ezekiel. Imbis na galit na parang pinag-aanuhan yung mga tao, ang tono ng propesya ni Ezekiel ay nagiging isang hamon ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ibabalik tayo ng Panginoon sa kanyang syudad. Nagbago doon nagbago ang ano. So talagang ito ang propesya ni Ezekiel. Pero sa araw na ito, ang hamon sa atin, actually ang hamon sa kanya noon, itong binasa natin ay hamon ito sa kanya, na kailangan niyang sabihin sa mga taong masasama na magbago sila. Dahil kung hindi niya sasabihin, magiging kasalanan niya. Kargo niya. Kargo di konsensya niya. At hindi lang kargo di konsensya, siya mismo ang mananagot o silutan. Silutan sa Ginoo ba? Siya mismo ang pananagutin ng Panginoon pag hindi niya ginawang sabihin sa mga tao ang dapat niyang sabihin. Ito ang konteksto nito para sa kanya, para sa propeta. Pero para sa atin ngayon, makahulugan din ang unang pagbasa, ang konteksto ng simbahan ngayon, kung makita na iisa ang konteksto ng tatlong pagbasa, tungkol ito sa fraternal correction, na kung may kapatid tayong nagkakamali, kailangan pagsabihan natin. Ito ang konteksto ngayon sa pagbasa natin. Bakit? Bakit kasama tayo dyan? Hindi naman ako propeta. Anong hindi ka propeta? Nakalimutan mo ba? Nang ika'y binyagan, ay nakatanggap ka ng 3 karangalan. Bilang hari, ibig sabihin, may obligasyon kang magsilbi sa kapwa. Bilang pari, ibig sabihin, may obligasyon kang magdasal para sa isa't isa at mag-alay ng sakripisyo para sa kapwa. At pangatlo, propeta. Di ba? Tayong lahat, no, ay tinawag na maging propeta sa bisa ng ating binyag. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko obligasyon ang sabihin sa aking kapwa na magbago siya. So, ibig sabihin, tayong lahat ay hinahamon ng Panginoon na iwasto ang mali. Pagsabihan kung sino ang nagkakamali, na iwasto ang mali. Obligasyon natin na pagsabihan ang isa't isa na iwasto ang mali. Kung may nagkamali, obligasyon nating sabihin, iwasto, hindi tama ang ginagawa mo. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, lalo na sa panahon natin ngayon, may wasto at may mali. Kasi sa panahon natin, itong relativismo, objectivismo, ang iniisip natin, ang iniisip ko, wala ka ng pakialam dyan. Akin ito, personal ito. Ibig sabihin, kung tama sa'yo, kung tama sa akin, tama sa akin. Ang sinasabi ngayon ating pagbasa ay, mayroong mali, mayroong tama. Example, sinabi niya, talaga maganda na pagkabasa ni Brother Jun, no? Example, masama ang makiapid, masama ang pumatay, masama ang magnakaw, at masama ang mainggit sa ibang tao. Ito, talagang klaro ito. At tapos, kung tingnan pa natin sa iba, no? Kailangan tayong tama ang gumalang sa magulang. Mali ang walang paggalang sa magulang. Kung hindi ka nakikinig sa iyong magulang, mali ka. No? Tapos, hindi mo pwedeng sabihin, depende na sa akin yan. Yung 6th commandment, huwag makiapid. Hanggang ngayon, mabisa pa rin yan at totoo pa rin yan. No? Ay, depende na sa inyo yan. Nasa ano lang yan, adult naman tayo. Pwede naman tayong pag-usap-usapan lang. Hindi. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Klaro sa ating pagbasa yan ngayon. Pero, ang attitude sa pagwasto sa mali, ito ang pinakamaganda. Sinabi sa atin kung ano ang motibo ng pagwasto sa isa't isa. Ito ang nakita natin sa pangalawang pagbasa. Ang motibo ay dahil mahal mo ang iyong kapwa. Amen. Amen? Amen. Kung ikay lalapit sa iyong kapwa at sasabihin mong wawastuhin mo yung tama, pero ang motibo mo ay gusto mo siyang ipahiya,
Gusto mo siya, gusto mong gumanti, gusto mong makaisa, gusto mong tirisin, gusto mong talagang, no? Mali yan. Iisa ang motibo ng pagsabi ng pagwasto sa iyong kapwa. Dahil mahal mo siya at ayaw mo siyang mapunta sa masama. Iisa lang. Klaro yan sa ating pagbasa ngayon. Kailangan natin magmahal. Di ba? Ito yung nararamdaman ng magulang, di ba? Pag nagkakamali yung anak mo, ay hindi mo minawasto ang anak mo dahil ikay gusto mo siyang maging mapahiya. Hindi. Kundi gusto mong maiwasto yung buhay niya. Ayaw mo siya ay mag-antos, rubida. Galing pa kasi ako sa Pilipinas, tapos hindi naman ako sa Manila, sa Bisaya naman ako, kaya hirap na hirap ako managalog ngayon. Pasensya na. Di ba minsan maganda yung Tagalog ko, di ba? Minsan. Ngayon talaga medyo pasensya na talaga. Last week lang ako bumalik dito eh. Tapos tatlong buwan na akong Bisaya. Sarap-sarap ng pag nasa bahay ka. Tapos Bisaya ka ng Bisaya. Wala ka iniisip. Bisaya ka ng Bisaya. Hindi ka na nag-iisip. Dito ngayon, kailangan mong isipin bawat salita mo. So ang motibo, di ba? Ang motibo ng bakit mo siya kailangang iwasto, dahil mahal mo ang anak mo, ayaw mo mapasama yung anak mo. Yun lang talaga ang motibo. No? At isa pa, no? Napakaganda kasi talagang detalye, parang hanay ka, ba? Detalyado talaga, hanay. Detalyado yung pagkaano ng mga basahin ngayon. Una, may obligasyon kang iwasto, at pangalawa, mayroong tama at may mali. Pangatlo, ang attitude, ang motibo kung bakit mo sasabihin. At pang-apat, paano? Meron pang, sa Ebanghelyo, meron pang sinabi kung paano mo ba gawin ang sa pagwasto sa mali. Isahan. Huwag mong sabihin sa marami. Huwag mong iparinig sa iba. Lalapitan mo at magsarilan kayo. Amen? Amen. Ayan. Hindi pala pinapahiya eh. Klaro pala yan. No? Talagang lapitan mo siya at kausapin mo siya ng kayong dalawa lang. Saka ka palang maghanap ng kasama pag hindi siya nakikinig sa'yo, tapos pipiliin mo pa kung sino ang isasama mo. Yung mga taong talagang alam mong pakikinggan niya. Hindi lang ito basta-basta eh. Kasi obligasyon mo na makinig siya. Yun ang motibo na kailangan makinig siya. So sinong dadalhin mo? Yung mga taong pakikinggan niya. Ito ang isang hamon, itong napakalaking hamon dito na hindi ka basta-basta kahit sino lang ang hilahin mo. Parang binyag sa atin sa Pilipinas na kahit sinong sikat ay ginagawa mong ninang na yung mga anak. Kahit napakaraming kabit, basta sikat, politiko, hindi pwede yun. No? Kailangan pumili ka ng taong talagang tama, talagang magaling, talagang mapapaniwalaan. Tapos, ito pa, saan na ba ako? Saan ang kubit-kubit ko? Ito. Fifth point, no? Ito ang maganda. Pag hindi pa sa makinig sa inyong tatlo, sa inyong apat, tawagin mo ang asembleya ng simbahan. Gusto ko itong ang translation ng Tagalog eh. Kasi kung sinabi mo lang simbahan, talaga it's not ang simbahan, no, it's ecclesia. Ang mga taong nasa simbahan ang tawagin mo upang siya ay talagang makinig. Kasi may isang punto dito na sinasabi ang Panginoon sa Ebanghelyo na kasi itong ecclesia ay may kapangyarihan dito sa mundo. Na kung anong yung sinasabi at binasa natin sa Ebanghelyo, kung ano ang ipagbabawal sa lupa ay pagbabawal din sa langit, at anumang ipahintulot dito sa lupa ay pahintulot kapangyarihan ng simbahan. Nung hindi last Sunday, the other Sunday, kung maalala niyo yung first reading at saka yung pagbasa actually is about the keys to the kingdom of God. Kung maalala ninyo. Kasi sa Old Testament, pag sinabi mong siya ang ay hawak ng susi ng kingdom, ng kaharian ni David,
Bisaya talaga, David talaga. David, sige. Kahari-kaharian ni David. At itong panahon na ito, so Shebna na nga yun. That was 300 years far removed from David, no? Si Shebna. Yung sa first reading, na aagawin kay Shebna yung paghawak ng obligasyon, yung paghawak ng susi. Kasi sa Old Testament, pag ikaw ang may hawak ng susi, ibig sabihin, representative ka talaga ng hari. Kung anong sasabihin mo, ay talagang alam mo na yun ang kagustuhan ng hari. So parang portavoce ka ng hari. Na talagang tama lahat ang sinasabi mo. Isa-isang bagay ka lang, hindi equal sa hari. Sa bagay lang ng pag-upo sa trono. Ito yung, babalikan mo pa yan sa panahon ni Faraon at ni Joseph. Kung babalikan mo yan ang kapangyarihan ni Joseph. Parang siya ang may hawak ng susi ni Faraon. Na kung ano yung sasabihin ni Joseph ay yun na talaga. He is equal to the Pharaoh except only with regard to the throne. Yan ang nasa Genesis. So ganun kalaki ang kapangyarihan ng may hawak na susi ng susi. Kung anong sasabihin ng may hawak ng susi ay parang ang hari na mismo ang nagsasabi noon. At nasaan ang susi ngayon? Ang kaibahan, tingnan niyo mga kapatid, ang kaibahan ay susi ng kaharian lang yun. Itong binigay ni Jesus sa kay Pedro ay susi ng kaharian sa langit. My God. Isipin mo kung gaano kalaking diferensya noon. Hindi ito kaharian dito sa lupa. Kaharian. Susi ng kaharian sa langit. Yun ang binigay ni Jesus sa kay Pedro. Na hanggang ngayon ay nasa ating Santo Papa. At yun ang kapangyarihan ng Santo Papa, ng simbahan. Na kung anong sasabihin ng simbahan, na ito ang tama dito. At napapansin din naman natin na hindi naman pabago-bago ang isip ng simbahan. No? Hindi naman nagbabago. Kung ano yung tama, talagang tama. Kung ano yung mali, talagang mali. Yung ibang mga kung ano na pinagsasabi, sumusunod na sa mga modernong paraan. Ang sinasabi ng simbahan, ang pagpatay ay mali pa rin hanggang ngayon. Ang hindi pagsunod sa iyong mga magulang ay mali pa rin hanggang ngayon. Kasi ang simbahan ay hindi basta-basta nagbibitiw ng salita na hindi galing sa kanyang Panginoon. Pero kadalasan sa atin, mas natatakot pa tayo sa traffic light kaysa sa kung anong sinasabi ng simbahan. Kasi yung traffic light may multa ka. Amen? Amen. Pero ang simbahan, kung magkasala ka, punta ka sa pare at kumumpisa at ikaw na may patatawarin. Kawawa naman ang simbahan. Kaya yung ibang mga tao, akala ang Katoliko ay simbahan ng mga masasama. Kasi yung mga mabubuti ay nakatago, ilan lang. Yung mga tunay na El Shaddai ay nasa El Shaddai lang. Yung mga nag-El Shaddai ay nandun sa labas, gumagawa ng masasama. Amen? Kaya tunay ba na El Shaddai tayo? Ayan. Kapatid, may flip side din ito. Itong sinasabi natin ito. Itong fraternal correction. Kasi, ang flip side ng fraternal correction, obligasyon ko nga magsabi ng iwasto ang aking kapatid. Pero may flip side. Kasi, ibig sabihin, pag obligasyon ko ang magwasto sa aking kapwa, ibig sabihin, ang buhay ko mismo ay dapat nasa wasto. Amen? Amen. Yun. Isipin mo na lang, kung ikaw loko-loko na ama, tapos sasabihin mo sa anak mo na mali ang ginagawa mo, ikay lasenggo, araw-araw ikay laseng. Tapos nakita mo, minsanan, for the first time, nakita mo naglasing yung anak, pagagalitan mo, maniniwala bang anak mo sa iyo? Hindi. Magtatagay pa siya, tay, tama na, mamaya na, pag-usapan natin yan sa isang bote ng gin. Kailangan ayusin ng ating buhay. Yun ang flip side. You cannot say to your brother, do this and do that, if you do not live it yourself. Kung hindi mo sinasabuhay, kailangan maging maayos ang buhay natin. Mga kapatid, alam nyo, 3 years, no? 3 years ako'y nandito nag-aral at ako'y patapos na. Nag-aral dito sa Italia. At napakalaki ng pasalamat ko sa Panginoon dahil sa itong gawain ito, sa El Shaddai.
Ako'y talagang tuwang-tuwa. Kasi ang mga Pilipinong umaalis sa Pilipinas, nakawawang-kawawa, napahiwalay sa asawa, napahiwalay sa mga anak, napahiwalay sa mga magulang, sa lahat ng mahal nila sa buhay. Nandito sa labas. Buti na nandito ang El Shaddai. Kasi dito sa El Shaddai may kumukup-kup at may tunay na nagmamahal at tunay na nagpapaalala na kapatid. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Ang dami-dami kong nakikita na hindi kasapi, na hindi kasapi ng gawain ito. Na kahit kung ano-ano na lang ang ginagawa. At napakasakit, napakasakit. Dahil sa kanila naman, sa Pilipinas, maayos naman yung buhay nila. Pero paglabas, talaga nagkaloko-loko dito sa labas. Kaya mga kapatid, sana ay talagang isabuhay natin kung ano yung gusto ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai upang mas marami pang mga Pilipino ang maakit. Na kahit hindi na natin sabihin, sila ay sasapi sa ating buklod na ito. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Magsitayo po tayong lahat, ipahayag natin ating pananampalataya. Supasampantaya ako sa Diyos, amang makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kanarurunan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad at mapaumanhin ang Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Hangad niyang ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin tayo, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Yun pong mga babasa. Panginoon, pagkalooban mo ang mga leader ng simbahan, lalo na ang Santo Papa, ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan, nang sa gayoy, masalamin sa kanila ang pagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, gabayan mo ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan, upang sa tapat na pagganap ng kanilang tungkulin sa batas, igalang nila ang karapatan ng bawat tao. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang pag-ibig, ang kabuuan ng kautusan. Panginoon, isinasabuhay ni Apostol Pablo ang kanyang payo sa mga taga-Roma. Nawa, isabuhay din namin ang itinuro ni Pablo ukol sa pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Nawa ang mga makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Nawa ang mga may sakit, nakakatanda, at sa mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng ginhawa at mapagmahal mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, pagpalain mo po ang mga gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng El Shaddai, DWXI, PPFI,
sa buong mundo, lalo't higit ang gawain dito sa Parma na nagdaraos ngayon ng ika-21 anibersaryo ng aming pagpupuri sa iyo. Patuloy niyo po kaming bigkisin ng iyong faith, love, and unity sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, lumundag nawa kami sa iyong pag-ibig. Dakilang Ama sa langit, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanatag mo ang aming kalooban at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa iyo na nabubuhay at naghahari kasama ni Jesucristo ang anak mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ihanda po natin ang pag-aalay. Kasamaan, ang liwanag na nagpapakita sa atin ang daan patungo sa Diyos Ama. Mga bulaklak, ito ay sumasagisag sa biyaya ng kalikasan na siyang nagpapalaala sa atin ng kabutihang loob ng Diyos. Sa tuwing ating napapansin ang ganda ng mundo, nababaling ang ating pansin sa pinagmumula ng mga ito, ang Diyos na may likha ng sanlibutan. Mga prutas, ito ay sumasagisag sa mga bunga ng ating paghihirap at sa biyaya ng kalusugan na siyang nagmumula sa Diyos, na siyang buhay na walang hanggan. Ang Santo Rosario, ito ay sumasagisag
Manalangin kayo mga kapatid o paghain at ay maging upang itong ating mga kapatid upang ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Magsitayo amang po tayo makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumawa ng wagas na katipat ng katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ng iyong kadakilaan na aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pagkinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa pagpagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay sakit ang anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng iyong anak mo at ang Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Muling nagpasalamat sa iyo at binigay iyon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang Santa Iglesia sa buong daigdig, kasama ng Santo Papa naming si Francisco at ang aming Arsobispo Enrico Solmi.
at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iglesia sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na ang inaalala namin ngayon, at umaasang muling mabubuhay, at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa malulhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na tumupad ng iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa bisa ng kagaling na taturo ng ating Panginoong Jesucristo, bigkasin natin ng lakas loob. Hiniling namin, O Panginoon, na ligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay laging maligtas sa kasalanan at mailayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinahintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Sapagkat sa'yo Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang panampalataya ng iyong iglesia. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikinasisya ng iyong kalooban, ikaw na nabubuhay naghari magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be to all. Brothers and sisters, peace, 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 peace. Peace po, Father. Mga kapatid, narito si Jesus, ang dakilang guro na nag-uutos na magmamahalan tayo, magalak tayong inaanyayahang makiisa sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.